Ay, magandang gabi mga friend. Last vlog ko to. Sa edad na 60. Bukas 70 na tayo. Ay, salamat sa aking kaibigan, si Tia Deli ha. Sa totoo lang. Oo. Nung pa-birthday mo, ha? Paano dito tayo sa impeachment na naman? Pagiganda rin tong si Acosta, ha? Alam niyo itong, pakinggan lang natin, ha? Dinala yung pera. Dinala ko po sa aking extension office, Your Extension Honor. office. Yung 4 traveling bags. Opo, Your Now, Honor. ito yung tanong now, Madam Witness. Hindi po ba, noong November 25, 2024, Committee on Good Government and Public Accountability hearing, sinabi nyo dun, please show the TSN, that's right after encashment, pagkatapos pong Itong Acosta na to, kumbaga sa appointee lang to ni Sara. Diyan ka. Hanggang nasa pwesto ako, hindi ka matatanggal sa trabaho. Pag wala na ako, wala ka na rin trabaho. Ganito pa itong Acosta na to, itong disbursement officer na to. Panahon pa to nung siya ay mayor sa Davao, vice mayor. Yun ang trabaho nito. Oo. Tawag dito. Kumbaga sa aso. Oo, aso niya to. Lahat ng iutos niya rito, susunod siya. Susunod dito, itong Acosta na ito. cash yung 125 million pesos, tinawagan mo sino? CSO officer, Your Honor. Colonel La La Chica. Chica. To quote, sinabi mo doon, you called him and you told him na eto na yung ready na yung 125 million pesos. Tama po ba? Sinabihan ko po siya, Your Honor, na na-encash ko na po ang cheque for the confidential funds. Yes, ma'am. Question. Ikaw yung special disbursing officer. Ikaw yung nag-prepare ng confidential, yung physical financial plan. Hindi mo masabi kung empleyado ba. Hindi mo masagot-sagot yung napakasimpleng tanong kung empleyado ba si Colonel La Chica. Yung La Chica na yan, matagal na dapat na isalang yan eh. Noong pang isang taon. Pero nung isasalang na si La Chica, biglang, sinalo yata na sundalo. Kami na bahala dito. Mag-question dyan. Hindi nila pinasalang yan. Dapat nung patapos na isalang yan eh. Hindi ko pa nga naririnig boses niyan eh. Tsaka yung Nolasco. Sila na isasalang. Kaya nabitin yung yung hearing sa Kongreso eh. Dahil nung sila na isasalang, biglang sabi daw ng AFP, kami na magtatanong diyan. Internal na yan, kami na iimbestiga diyan. Ganun na nangyari. Pero ngayon dapat talaga ito, maisalang na rito itong La Chica na to. Pasang bilis nga ito eh. Kumbaga sa pasang bilis to eh. Tuloy. Question is, why did you have to call Colonel La Chica to inform him, Colonel La Chica, ready na ang 125 million pesos? Bakit? Kasi po, may instruction po sa taas, Your Honor, ang aking head of agency na kung ma-encash ko po ang cheque, i-release ko po kay Sir La Chica, kinsa iyang gi-designate nga special officer po, a security officer po sa Office of the Vice President na siya i-order, Your Honor. Okay, ma'am. Sabi mo, tinawagan mo si Colonel La Chica kasi yun yung utos ng head of agency. Siguro sa ating mga kababayan na hindi alam, sino ba? Sino ba ang head of agency na nag-utos sa'yo as the special disbursing officer? Itong Gina Acosta na to, ang sinasabi niya rito, na si Sara Duterte walang kasalanan. Yan, meron siyang affidavit dyan eh, na walang kasalanan yung kanyang boss. Oo. Kaya itong Gina Acosta na to, sa totoo lang, handa itong makulong eh, mailabas lang si Sara Duterte. Handa niyang akuin lahat eh. Oo.
Parang kagaya nung tao ni ni Revilla, na siya yung namatay sa kulungan, pero si Revilla laya. Oh. Pero pinababalik kay Revilla yung perang 124 million yata whatsoever, hindi niya binalik. Panahon ni Digong yun. Hanggang ngayon di pa yata binabalik. Di ba? Ganito rin to. Naibigay yung 125 million pesos in cold cash sa isang security officer, Colonel Raymond Dante. Saka sa totoo lang mga pre, siguro naman ngayon lang nangyari ito. Oo. Na maglalabas ang isang ngayon ng gobyerno, ganyan kalaki, 125 million, cash. Wala pa kung ganyan nangyari. Wala pa. Tapos nilagay, dinaan pa sa likod. Wala pa kung ganyan nangyari. Intelligence pan na yan, sabihin mo na intelligence pan yan. Bakit mo i-withdraw ransom? Bakit mo i-withdraw ransom? O confidential pan, o pagbili ng kung ano. Kung may pambili, ano ka lang naman uutusan mo lang yung tao mo. May babayaran tayong babayaran tayong informant. May babayaran tayong ganito. Kumuha ka ng ganito, magkano ibabayad? Puta, kinubra lahat, 125 million, inubos ng 11 days. Di ba? Pero sabi nga ni Madriaga, walang 11 days na nangyari. Isang araw lang, tapos na. Kasi nga, pasang bilis Di ba? Pero masasalang si Madriaga, di ba? Tinawagan daw siya ng Land Bank, sabi niya, di ba? Meron na yung pera. Di pumunta na si Gina Acosta. Kay Gina Acosta. Ma'am, na-withdraw ko na yung pera. Tawagan mo na sila, chika. Ganun nangyari. Pasang bilis nga talaga Tapos nilagay na yung... Puta, mantaki mo gaano karami, 125 million. Puta, 4 na bag daw Puta, tangin na talaga. Kaya kung ano yung ito, puta. Parang... kasabot pa yung land bank dito La Chica. Ang nag-utos po sa akin na i-release ang pera na 125M sa security officer na si Colonel La Chica ay si Ma'am Sara Duterte. Tapos na ron Tama na yan. Doon pa lang, alam niyo to sa totoo lang mga boss Hindi naman tanga yung mga senador, judges na yan. Para hindi nila malaman na talagang itong kahayupan na to, mali. Mali. Sino magsasabing tama yan? Sino magsasabing walang kasalanan si Sara dyan? Ayun ang liwanag Ang nag-utos po sa akin na ibigay kay si Ma'am Sara. Tapos na. Ano ang pinag-uusapan dyan? Di ba? Ganun lang kasimple. Ganun lang kasimple itong na to. Kaya dapat ito talaga, magbutuhan na rito. Sabi nga, doon pala sa grade threat tapos na Para yung ibang kaso na isang pa na sa Sandigan Bayan, Ombudsman, para kung didiinan talaga mga friend, kung didiinan talaga, tanggal na ito, kulong pa. Dahil garapal Mantay mo puta. 125 million lang pinag-uusapan yan. Paano pa yung 500 million? 612.5 million ang pinag-uusapan ng perang nawala na hindi maipaliwanag kung saan napunta. Napunta nga kay Piatos, tree planting, libre sakay, kung ano-anong nilagay Yung COA nga, pinasosoli na yung pera. Malaking kalokohan yan. Paulit-ulit. Pag yan nakalusot si Sayad dyan, at si Sayad nakatakbo bilang Pangulo, puta, inutil itong gobyerno ito. Yun lang masasabi ko dyan. Hindi tanga yan, mga senador na yan, para hindi nila malaman na talagang kawalangyaan itong nangyari. Itong 4 na articles of impeachment na to. Lumusot nga sa Kongreso, 257 votes, mga kongresista.
congresswoman, congressman. Oh, landslide, kumbaga. Na-impeach siya 2 beses sa Kongreso. Oh, kumpleto naman. Merong, tawag ito, kung tagal-tagal pinag-usapan. Oh, pinatatawag si Sara. Ganun na lang simple. Pinatatawag si Sara sa Kongreso para magpaliwanag siya doon sa mga akusasyon sa kanya, aligasyon sa kanya, hindi pumunta maski na minsan. Kaya walang dumidepensa, walang abogadong pinadadala doon, basta bahala kayo diyan. Sagot ni Sayad, bahala na kayo diyan, di ako makikialam diyan, bendalo kayo eh. Tanginang yan. Basta yung sabi niya, mga bendalo kayo. Di ba? Hanggang ngayon, di pa rin lumilitaw sa Senado. Ginagago ito, ginagago niya. Hanggang ngayon, sinisigaw pa rin na, puta yan, Diyos ko. Lord. Kaya ako, paulit-ulit ako mga friend. Ito ang impyerno. Ito na ang paraiso. Pag marami kang pera, paraiso ka. Pag mahirap ka, dasal ang panlaban mo. Huwag ka nang gumawa ng masama. Demonyo, nagkalat dito. Impyerno nga. Impyerno. Nagkalat ang demonyo. Ang masakit lang, yung mga demonyo, nakapwesto pa. At naboboto. Tangin na. Ayun. Yung isang demonyo nandoon sa dahig. Hindi tayo sasabi niyan. Sinasabi niya yan na pag siya gusto niya sa impyerno at siya ang papalit sa trono ni Satanas. Pero marami pa rin sumisigaw ng mga gunggong, Duterte, Duterte. Ito namang ipinagtatanggol nila rito, itong si Sayad. Siya ang magiging presidente ng impyerno. Hindi rin siya naniniwala sa Diyos. Pero sabi ng survey, siya raw ang nangunguna. Tangin. Ito, si Melo Yap. Yun din na sinasabi ko, di ba? Hanggang nandiyan pa si Digo. Hanggang nandiyan pa to si PBBM. May 2 taon pa. Ubusin na lahat talaga itong Duterte na to. Puto. Pwede nang raidin. Ay, naku. Lahat ng bahay na ito, siguradong, lalo si Bato. Pag siguro, pinasok lang yung kingdom at hinanap si Bato ron, lalabas na si Bato. Bakit? Sasabihin lang naman niya, kagaya ni General Torre nun may search warrant kami dyan. May nakapagtimbre sa amin na nandyan si Bato. Di ba? Ganun lang. As simple as that. Hindi man nila makita si Bato. Doon sa kingdom, marami silang makikitang kababalaghan dyan. Sa kingdom na yan. Totoo yan. Ito si Melo Yap, ang ugong-ugong na nagpadala ng emisaryo si Sara Duterte kay PBBM upang makipag-close door meeting. Mukhang alam na ni Sara Duterte na nalalapit na ang katapusan ng karir niya bilang politisyan. Huwag sanang magpabudol si PBBM kay Inday Sara dahil kapag nabigyan ng pagkakataon si Sara Duterte na mamuno sa Pilipinas ay kawawa ang taong bayan. Kaliwat kanan na naman ang patayan at nakawan sa gobyerno. Ubusin ang mga Duterte sa politika para sa kapakinabangan ng bansang Pilipinas. Yun mismo dapat ang mangyari. Mga friend, manood po kayo ng With Due Respect, Ang ganda. Nandito si Dino De Leon Ito, kailan ba ito? Kahapon yata ito, Parehas kami nang nasa isip ni Dino De Leon. Ito, Dino De Leon. Ayaw niyo ba yung young
It's time! Paikutin ang Magic Ruleta! At meron tayong bitaw. Boss Carlo. Sige na, sabihin mo yung stand ka ulit, go ruleta ka na. Sige, go ruleta. Yung mga awit ni mga oma natin ha, tsaka yung mga kasama natin. Pinakauna sa aking ruleta ay si Pastor Apollo Kibuloy. Kamakailan ay hiningi ng extradition. Sinimulan na ng Amerika ang proseso ng pag-extradite dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Sige nga, sabihan mo nga, Kibuloy, stop. Stop. Sabihin mo nga doon sa request. Sige nga, pero God's appointed Son of God. Yan, di ba? Kaya Ayan, kung sinabi niyang stop, sana mapigilan niya yung United States Department of Justice no, para i-request itong kanyang extradition for violation of Mahaba, may human trafficking. May human trafficking, racketeering, di Tapos ba? may immigration violation din yata kasi parang nag-commit pa ng immigration fraud, something to that effect. Ako natutuwa naman no na yung justice system natin. Ito nga po yung sinasabi ko no. Hindi naman kasi ito na parang it works in the other, it doesn't work the other no. Lalong-lalo na hindi naman ito crimes against humanity no. Sa akin palagay there is wisdom to trying itong si Kibuloy dito sa Pilipinas no. Okay naman sa akin yan. Pero afterwards pagka-try, 'di ba? Makonvict siya dito, extradite. Para ma-try and convict din siya doon with the condition, pwede kasi yan with the condition na isa-serve niya rin dito yung kanyang... Tingnan nyo magsalitain talaga mga abogado ng mga friend. Ang gagaling. Hindi ka kaya ni Sayad. Ha? Paksi. Lutang na lutang eh. O ito, tingnan mo. Ang basta pag abogado talaga nagsalita ay yung matino sentence, no? Pero sa akin kasi, dahil na-violate niya yung batas ng ibang bansa na kasama sa Community of Nations, he also has to face justice there. In the same manner, na pag meron tayong mga kawatan doon, i-request din naman natin extradition Pero kung may hinaharap silang kaso doon, kailangan harapin rin nila yun. Tapos pupunta sila dito para harapin rin ito. In other words, hindi ito na naman yung mga peking nationalistic na bakit Sabihin na naman dinadala sa foreign iba. court na naman Foreign daw court na naman. uusig, Oo. ganyan. Pero dapat mausig rin dito itong si Kibuloy because right now as it goes mukha namang nag-work ang justice system and willing and able insofar as Kibuloy is concerned. In the case of Duterte, our justice system given all data, wala nga na isang kaso, unwilling and unable to try. Unwilling and unable to try, tsaka wala tayo talagang expertise, never nangyari na nagkaroon tayo ng trial pagdating sa crimes against humanity, hindi talaga kaya. Pero ito kasi iba and the basis naman na kaya natin. At saka malinaw na may aligasyon na ang krimen ay ginawa sa ibang jurisdiction. Di ba? Kasi yun yung iniba ng complexion ng kaso na to na sasabihin nga na naman na trial ng ibang korte. Napunta yan sa poder ng ibang korte dahil ang krimen ay ginawa sa ibang bansa. Kaya nagkakaroon ng extradition na ginaganap. So hindi siya international court, ay talagang korte siya ng ibang bansa kung saan allegedly ginawa ang krimen. Kaya nga may extradition kasi nire-respeto nila ang ating sariling system. Kumbaga nire-request. It is a request subject to the approval of the sovereign people, di ba? Sovereign Filipino people, their institutions and their duly elected officials and lahat ng mga opisina na may kayang i-grant ito. Tandaan lang natin na itong extradition nito ay siguro pagbibigay din ng lakas ng loob sa mga individual na naging biktima nitong ni Pastor Kibuloy. Na kasi bawat kaso na sinampa, Talagang pastor pa rin ang tawag niya kay Bulog. Tao talaga. Kaya tawag ng pastor yan, puta yung demonyo yan. may at least isang tao na nabiktima ng trafficking, di ba? Naging biktima ni Pastor Kibuloy. Pero kay Atty. Dino De Leon, hindi niya tinatawag na pastor to. Kibuloy lang. Sa Pilipinas at sa ibang bansa. So, mabuti naman nakakahabol ng hustisya sa nasirang pastor. Sa akin talaga, he's a threat to the Filipino and American people, especially sa mga bata. Ito ang nagsasalita per year pa lang pala po to, pero kumukuha ng law. Pero tingnan nyo, per year pa lang si Sayad, parang, eto first year pa lang ito. Sa mga kababaihan. And at the same time po, mahiya ka naman na Kibuloy for saying that you are the appointed son of God. Sa mga naniniwala pa po sa kanya, hindi po talaga ang Diyos ang pinaglilingkuran niya. Kaya mag-isip-isip na po kayo. Pero huling-huli lang gusto ko lang sabihin na makapangyarihan pa rin itong si Kibuloy. Makapangyarihan, influential pa lang. Sa aking palagay, hindi aksidente
nung siya ay kinuha, biglang nagpa-appoint na administrator Sino? si Rodrigo Duterte. Anong ibig sabihin nun? Bakit delikado, no? Ibig sabihin, there is a huge possibility na talagang pera ng mga Duterte itong mga assets, nitong Masaya naman nun, Kibuloy. tax-free pa. O yan ang isang anggulo na tinitingnan, na pera talaga ng mga Duterte, itong si Kibuloy, yung mga pera at assets ni Kibuloy. Dapat yan tignan mo, His Excellency. Dapat yan tignan nyo. Talagang totoo naman yan. Sino? Saan nakakita putang yung bilyon-bilyon ng putang ng pera niya si Kibulog? Nagtitinda lang ng otap, nanghihingi na lang limos. Kalokohan ho yan. At saka yun nga, paulit-ulit ako, di ba? Paano magkakasundo yung isang demonyo saka yung nagsasabing siya ay appointed son ng Diyos? Isa naman, ang Diyos niya si Satanas. Minumura nga lang niya ang Diyos eh. Hindi naman kailangan marami utak. Para hindi. Tangina. Kaya lang yan si Gunggong na Kibulog na yan. Kaya nakaporma sa saan yun dyan. Dahil may bendisyon nga. Ito si Satanas. Ay, Satanas. Ito si Digong. Sige. Tirahin mo ng tirahin. Ako bahala sa'yo dyan. Oh. Dumami yung kanyang mga follower. Dahil siyempre, binibigyan. Tsaka yung mga sinasabing nakikita na nagbibigay ng donasyon. Na nakasobre. Mga bata lang ho eh. Hindi naman matatanda, sinuhulog doon sa basket. Putya, baka wala pan laman yun eh. Pinapahawak na sa kanila, kunyari lang, maraming nag-aabuloy kay Kibuloy, pero wala. Paano Prayer Mountain, kung ano-ano mga katlokohan. Tuloy natin kay Dino De Leon. Ako ito rin ang isip ko eh. Tsaka nga si Digong ang nagturo dyan kay Kibuloy kung nasaan siya. Diba, tinatanong, nandun lang yan sa Tamayong, kumakain lang kami nung gabi. Hindi yan naalis dyan. O, diba? Oh. Nuli si Gago. Yung mga private jet niya, yung napakalaking lupain niya doon sa may Mount Apo, no? And doon talaga ang taguan ng mga pera. Dito yung laundering ng mga pera all throughout the years. Magkaalyado talaga yung dalawang yan. So, tingnan natin yung angulo na yan. Okay, sige, tingnan natin kung sino pang nasa ruleta. Go, ruleta! Go, Rolex! Oh, yun. Mga friend. Ha? Talagang yan, dapat si His Excellency, andiin mo, dito talaga, dito sa mga kampo na to, mga sindikato to eh. Kailan pa. Pag nawala ka na sa pwesto, iba na pwesto, tapos kayang bayaran ng sindikato, edi wala ka na naman. Di ba? Oh. Yan nga, tataka ko eh. Sabi ko na nga ba, amoy. Si Bato, hawak na, nakawala pa. Ewan ko sa inyo. Pero talagang yan ang diin dyan. Ngayon to, si Sayad, sobra-sobra nang maipakulong yan. Tanggal pa yan, sobra-sobrang kulong pa yan. Babalik pa niya yung mga milyon, daang milyon, 612 million, dapat isoli niya sa kaban ng bayan. Diin na lang diin eh. Pag ganyan na parang kahirap-hirap na di ba? Ang pinagtataka ko lang mga friend, meron pa yatang, nagre-request pa raw, may kondisyon pa raw itong Pilipinas na kung maaari raw, i-extradite nila si Kibulog doon. Pero wag naman daw nilang ide-death penalty, kasi may death penalty sa Amerika eh. Diba? Wag naman daw ide-death penalty si Kibulog. Oo. Ano ba ganun? Di ba? Ewan ko. Maski ito si Sayad na to, kung ano lang dito, death penalty itong mga to eh. Sa totoo lang, sa dami ng takin mo, putya, meron pa silang ron, sa Davao. Gawaan ng peking bakal, putaragis. Ay, po. Ito pa, isa. Pag yung warrant of arrest ni Sara Duterte hindi bumagsak, tabla-tabla na. Ibig sabihin, naglulukuhan na lang tayo. Diba? Dahil lalabas na inutil yung Department of Justice na nagsampa ng kaso. Meron ng criminal case may case number na People of the Philippines na tapos hindi maibababa hindi magbibigay ng arrest warrant itong korte. Tabla-tabla na. Malaking kabalbala na yan, diba? Mga friend. Kalat ni Baya, shout out.
Good evening, Kasani. God bless your family. God bless your family too, my friend. JTV Tol, shout out. Good evening, Tol. And to all subscriber, naulan na naman niya. Ayun nga. Fortunato, kilala, shout out. Happy birthday, Kasani. Lagi akong nanonood sa iyo. Salamat, salamat. Tunila, Neska Giwa. Si Rox, kumusta po? Pag di nagtagal yan natanggal yan, sir, inutil ang batas ng Pilipinas. Totoo. Sara Sayad, di nila matanggal sa pwesto. O yun nga. Sabi ko nga, diba? Inutil. Tsaka nanonood tayo ng teleseryeng Katarantadon. Maril Pabianak, shout out. Good night po tayo sa mga ka-warriors. Hayaan po natin ituloy pa rin ang impeachment. Kumbaga sa ulo pong, kailangan natin masiguro na di na makakatuklaw pa ng pondo ng bayan. Sinasabi nyo sa daming naubos na hearing, compare naman po sa ma-save natin sa maging presidente siya. At imagine po na 6 years na uupo yan. Lupay-pay lalo ang bayan natin. Kaya kailangan ipamuka sa mga tigasin na judges kung gaano kasama ang ipinagtatanggol nila. Ganun nga nak. Pero pwede naman isang pala sa korte para mabilis. Mary Lebron, shout out Pinay. Saan man, shout out. Imagine in jail but can still run. Yun nga, totoo. Di ba, Pinay? Yung problema dito sa hindi pa raw convicted. Maski na nakakulong, pwede tumakbo. Rodelial Pilor, shout out Dapo si Rox, tama po lahat ang mga sinasabi mo. At kay BBM, diwatat sinasabotahin ng mga asa kabinete niya. Una na yan si John Vic Forma. Bakit di niya gayahin ng konti? Apo lakay, si Digong, kumbaga ka-demonyohan nila. Ng lahi na yan, kasama ng mga tsinador. Nakakapikon na po talaga ang mga kasamaan ng mga nasa gobyerno. Di man lahat dapat pakalusin na mga Duterte ng si Rox. May balita po, naiputan si Digong nyo at sir. Salamat po. Ingat po tayo lahat at God bless po. Happy birthday po. Stay safe and healthy. More birthdays to come po. Salamat, Odelia. Apolinar Tolentino, shout out Harry Roque, kung wala ka palang kasalanan, umuwi ka, ipagtanggol mo sarili mo at abogado ka naman. Bakit ka tumakas? Ibig sabihin, may kasalanan ka. Huwag mo nang lokohin ng Pilipino at wala ka nang naniniwala sa'yo. Si Panelo. Apolinar Tolentino, advance happy birthday to you and may God bless you and your family, Karox. Salamat mga friend, Talagang dito ako nilagay ni Lord, sabi sa inyo. Fiesta po ng San Roque yan, kaya Roque ang pangalan ko. Pag birthday ko po, kapistahan ng patron ng San Roque. David Allen Mendoza. Michelle Edwin Mike, shout out. Pastor Jun Lagon, my friend. Sabi David, Late Sunday po, Karox. Balita nga po na gustong makipag one-on-one itong si Sayat kay BBM. Kung totoo man po yun, sa akin palagay, ay gusto na niyang mag-resign, provided pwede na siyang tumakbo sa 2020. Talagang pong gustong makapwesto pa si Sayad sa pagka-presidente 2028. Gaya nga po ng laging sinasabi ninyo, na kapag nakatakbo si Sayad sa 2028, siguradong mananalo yan dahil babahan ng pera at malamang pati China ay gastos dito. Manalo lang yan si Sayad. Totoo. Hindi lang China. Lahat yung mga putangin ng mga namunini nung panahon niya, siyempre mag-aambag yan. Sila Libiste. Puta, bilyon-bilyon ng pera niyan. Puta na. Baka ang bilihan ng boto, pag si Sayad ay nakatakbo, pinakamababa, 2,000 isang boto. Tignan nyo. 2,000 bilihan dyan. Pinakamababa yan. Baka manalo pa dyan, straight 500 putangin na, binoboto yung demonyo, yung pang 2,000. Diba? PJCO po. Wow, tapang ni Harry Roque, uuwi daw siya pag na-arresto Sara. Sige nga, alam mo, Sir Rox,
Kung talagang gagawin niya ni Harry Roque, mas mabuti kasi, di na gagaso sa Pilipinas para ipahuli siya sa Interpol. At makaiwas na rin sa mga hassle-hassle na pag-aresto sa kanya. Sa airport pa lang nakaposas na siya at diretso sa kulungan. Doon magkumustahan sila Jinggoy Marcoleta Defensor. O, di ba? Problema nga 3J so, mahina malambot. 3J show ulit. Si Rox, sabi-sabi dyan, magre-resign daw Sara. True ba to? Mabuti ngang mag-resign siya para Win Gatchalian ang gawing VP ng Pilipinas. Yun ata ang succession process according to the Constitution. Correct me if I'm wrong. Pag nangyari yan, tiyak na may lulupasay sa iyak si Alan Peter Cayetano. Dapat siya yung, kung di siya stage ng barilan sa Senado na suportado ng kanyang equally matalinong si Pia, kumusta na? Di ba? 3JCO po nito. Uy, birthday pala si Rox. Kantahan kita. Happy birthday to you. How old? 70 na. Salamat talaga. Yung iba, hindi nakakaabot sa ganyang edad, di ba? Pero yun nga. Sana man ang inuman. Hindi ako umiinom. Huwag yung pakalasing, okay ba? Hindi ako umiinom, friend. Hindi ako umiinom. Allergic ako dyan eh. At totoo lang, hindi. 3J show po nito. Gusto ni Sara na closed door meeting with BBM. Utot na. Sa lutong ng mura kay BBM sa mga walang kahabas niyang mga mamalain niya kay BBM. May nerve pa siyang mag-ask ng closed door meeting. Ang ginawa ni BBM sinara ang pinto ng Malacanang sa kanya. Oy, baka mamaya gawin mo ang style ni Leandro Libiste. Nagawan mo ng honey trap si BBM. Kaya gusto mo closed door. Oy, papunta ka pa lang sa paruruanan mo. Nakailang balik na si BBM. Di mo siya maiisahan. Diba? Emundo Dimandal, shout out my friend. Happy birthday ko, Laksani. Friend Shervin Sapeda, shout out. Sabi niya, Christian Sen, July 7 Alcantara, Analisa Apolinar, shout out sa inyo mga friend, ha. Sabi ni Tia Delio, yun na nga yun, Sir Rox. Alam naman po natin talaga lahat na kahit ano pang tumbling ang gawin ni Lucracia Di Pataranta at ang kanyang lubot na mabantot, hindi po siya lalabas ng bagong hugas o bagong laba. Sa sandamakmak pong anomalya, na siya mismo ang lumikha para sa sarili niya, kahit saan pa po siya magtago, wala po siyang butas na malalabasan. Kumbaga sa baraha, si Rox, lahat po ng hawak niya puro butata. Wala po siya kahit anong pamato. At saka si Rox, pag pinutol po agad ang sintensya, paano na po natin malalaman ang tunay na lihim ng mga kahon na di po mabubuksan? Doon na sa korte, friend. Sa korte na, kasi pag, di ba, may magbubutuhan. Ang kailangan lang naman niya, makumbik siya sa isang articles of impeachment. 4 yan doon sa grave threat pa lang, kumbik na yan magkakaalaman na dyan sa umpisa pa lang kung nagbubutuhan. Kaya gusto ko magbutuhan agad pagkatapos ng isang article of impeachment. Malalaman mo na agad talaga dyan kung sino yung mga demonyong senador na mag-a-acquit sa kanya. Labas na agad dyan di ba? Kung sakaling nakalusot siya din sa unang article of impeachment, yung pangalawang article of impeachment na naman, magbubutuhan na naman ulit doon. Ganun ang gusto kong mangyari, Tia Daily K. Ay, salamat ulit, friend, ha? Laking bagay ito to. Yan po naman ang pinaka-exciting part. Kung paano po siya nagkamal ng katakot-takot na kwarta na halos lahat niya ng bayaran ang buong Pilipinas sa dami po ng harbat niya at na hokos-pokos na salapi po ng bayan. Bukod po doon sa mga pagbibenta at pag-angkat po nila ng droga mula sa China. Talaga po namayagpag sila ng bonggang-bongga at naging instant trilyonaryo. Saan ka pa, Xerox?
Kaya nga po puro sila mga kapit tuko sa kapangyarihan. Binabayaran ang mga dapat tapalan. Yan, kita mo naman, survey pa lang, di ba, Sir Rox? Ano po ang hula ko po dyan? Mukhang yan si Boy Garcia, alias Kwagong Mata. Pakiramdam mo po dyan, Sir Rox, sumisingkit bigla ang kanyang mga mata dahil sa sako-sakong kwarta na itinatapal po sa nakapakadilat niyang mga mata. Kaya ako po, ipatuloy lang pong makikiramdam sa mga bilis pasang galawan. Sabi mo nga, Sir Rox, yun nga. Pag nagkataon, malamang sa alamang, ayos na naman po ang buto-buto sa mga taga-halimaw na impakto ng Davao. Hoy, mga taga-hustisya, bilis-bilis kilos tayo. Bilis-bilis kilos po. Ano po? Malapit na pong mag-game over. Kapag tayo po ay puro tulog, lahat ang tulog sa pansitan, kung gusto ninyong kayo na lang ang magpalitsyon ng buhay. Kayo na lang ang magpalunok ng buong buo sa mga buhayang hagom na halimaw. Wag na wag nyo kaming idadamay at magpuputukan na kayo ng lintik. Mapilutukan kayo ng lintik dahil lalabas talaga na puro kayo sobrang bobo at puro mga sobrang inutil dahil nalusutan at nakapaglaruan na naman kayo ng mga gorilyang gubat. Naku, ewan ko sa inyo, mga buwisit, mga tang-inumin. Bilis-bilisan nyo, mga pagkilosin nyo, mga leche, kinam. Shirley Jaser, Basta Duterte, hirap na hirap silang hatulan. Yun! Dapat talaga magbutuhan na. Sila lang naman dyan sa Senado ang nagpapatagal. Sarap talagang pag-uuntugin ng ulo, palibhasa. Halos lahat sila dyan. Magnanakaw. Hay, nako Karox. Sayang ang pera ng taong bayan. Itulong na lang sana sa may mga malalang sakit at walang makain. Totoo yan, Shirley ka. Christian Cheng Nak, shout out Dolor Garcia, Prenami Bingson. Eman Escalona Nak, shout out. Sabi ni Shirley, uwi ka na Roque, para makulong ka na rin. Kung wala kang ginawang masama, bakit nandiyan ka tatago sa Australia? Ano daw? Bagong bayani? Baka bayani ng mga magnanakaw. Yun nga, mga siraulo, diba? Eddie Luna, my friend, shout out Chupista Bunao. Good morning po kuya at sa mga kawaryos. Ay kuya, di ko mapipigilang di mag-comment. Grabe, ibang klase na pala. Ang magnanakaw ngayon, bayani na pala. Ang magnanakaw ngayon ay talaga naman laging kawawa si Juan de la Cruz. Totoo. Eddie Luna ulit Doon na lang sa pagbabanta ng hayop na yan. Dapat yan binabartolina at hindi pinapakainin habang nakakulong. Kulang pa ang buhay niya para kabayaran sa ginawang niyang pagnanakaw at pagsisinungaling sa mga Pilipino. Hudas yan, Karox. Isang uri yan ng halimaw na nagkatawang tao mismo. Dapat yan nililipol sa lupa. O nga, Karox, magipag one-on-one kay BBM. Pag pumayag si BBM sa gusto ng hayop na yan, lalong pinasama ni BBM ang sitwasyon. Closed door meeting kay BBM pero gusto niyang pagpapatayin ay sobrang kapal ng mukha talaga ng hayop na babae na yan. Kailangan katapat niyan ay isang Amazona para mawala na yan. Naku, baka Amazona nga yung hayop na yan, friend. Mission accomplished mga boss. Hanggang bukas pumuli. Ay, naku. 70. Basta ganito na lang ako, Lord. Alam mo sa totoo lang, ayoko yung yung tatanda ako na masyado. Yung pag nakikita ko yung mukha ko sa salamin, hindi ko na gusto itsura. Yung bang kulubot, naku, ayoko yun. Kaya sabi ko kay Lord, wag, ayoko. Basta yung pagkukunin mo ako, mabilis lang. Tsaka yung yung wala na akong problema sa lupa. Kasi nga gusto ko naman makita yung langit. Ito nakita ko na impyerno. Ito mismo impyerno. Ang daming mga demonyong nagkalat dito. Ang problema, yung iba nasa Malacanang pa. Good night. God bless.